Hello lovely soul, ayan welcome back po sa aking channel. I-share ko po sa inyo ngayon yung nangyari sa akin nung nakaraan. Bali ako po kasi natuklasan ko nung na-awaken ako na apektado ako sa cycle ng buwan. So every time na nagkakaroon ng buwan or nagkakabilugan ng buwan, apektado ako niyan. So suddenly po nung nakaraan is nakaramdam ako ng yung sobrang bigat ng aking kalooban. Yung sobra akong nalungkot na hindi ko naman maintindihan hanggang sa maggabi na, ganun pa rin yung nararamdaman ko. So nung natapos na yung trabaho ko is pumasok na ako sa kwarto ko. And then nahiga ako sa kama ko. Yung pagkahiga ko, iyak na ako ng iyak as in yung humahagulgol. And then sumunod pala yung alaga ko sa akin. So umakyat din siya sa higaan ko, sa kama. And then ini-entertain niya ako pero hindi ako na-entertain kung ano-anong ginagawa niya. Hindi pa rin ako na-entertain. So iyak pa rin ako ng iyak as in yung humahagulgol. And then lumabas siya. So tinawag naman ako nung isa niyang kapatid. So nung nakita ko yung ginawa ng kapatid, lalo akong na-upset. Yung lalong sumuma yung loob ko. Lalong bumigat yung pakiramdam ko. So sa sobrang upset ko, alam niyo po yung sampayan, yung bakal na sampayan ng mga damit na ihagis ko yun. Sa sobrang upset ko. So ginawa ng mga bata is pumunta sa magulang. So syempre, yung magulang is pumunta sa akin at kinausap ako kung ano yung nangyari. Ang sagot ko lang, sabi ko, ayaw kong magsalita. Pero iyak pa rin ako ng iyak. So hindi umalis yung amo ko. Kinausap pa rin niya ako kung ano daw yung pwedeng gawin para maging kalma ako. Pero hindi pa rin ako nagiging kalmado. As in, iyak pa rin ako ng iyak. So, ginawa niya, binigyan niya ako ng tubig. Tapos, sabi niya kung gusto ko raw mapag-isa. Sabi ko, oo. Gusto kong mapag-isa. Tapos sabi ko, gusto kong sumigaw. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, sige, iwanan kita pero bukas mag-usap tayo. Sabi niya ganun. Di, umalis na yung amo ko. Pagkaalis niya, ang ginawa ko is, tumalon ako ng tumalon. Kasi, ramdam na ramdam ko yung bigat sa katawan ko na yung parang para lang mailabas ko yung energy na yun na hindi ko maintindihan. Talon ako ng talon. And then, nag-yoga ako. And then, sunod kong ginawa is, nag-meditate ako. Matagal, siguro mga 45 minutes akong nakaupo na nakapilipit yung paa ko. And then, suddenly, nakaramdam ako na may lumabas mula sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko talaga yun. Kasi nung nag-meditate ako, nakapikit ako. So, hindi ko nakita kung ano yung lumabas. Basta ramdam na ramdam ko na may lumabas sa katawan ko. And then suddenly, nakaramdam ako na na-relax na ako. Yung alam mo yung relax na ako. Suddenly, after nung may lumabas na yun, na-relax ako, naramdaman ko. And then, ginawa ko, nagpa-thank you na ako sa aking guardian angel. And then, nagdasal na ako kay Father God. And then, nakatulog na ako. Nung kinaumagahan, na-research ko kung ano yung nangyari sa akin na yun. Hindi natuklasan ko na meron pala akong spirit guides na yung animal spirit guides na wolf. And yung animal spirit guides na wolf na yun, ang tulong na ginagawa niya sa akin is yung healing, yung pagpapagaling, and then yung maging relax ako, and then yung maging strong and confident,
And then yung intuition ko lalong naging lumakas, naging heighten yung intuition ko. And then ang tinuturo pa sa akin is yung makinig ako sa inner voice ko. And then yung pagiging good tracker. So yun po yung tinutulong sa akin ng aking spirit guides na animal, spirit guides na wolf. So yun po yung natuklasan ko nung nangyari sa akin yun. So kaya kung ikaw ay nasa iyong spiritual journey, maraming pagbabago kang mararamdaman sa sarili mo, marami ka pang matutuklasan. So ituloy-tuloy mo lang 'yan. Kaya nga journey kasi mahabang journey. So ituloy-tuloy mo lang 'yan, and huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob sa mga mangyayari sa'yo, sa mga matutuklasan mo sa sarili mo. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman nag-iisa. Lagi kang tutulungan ng iyong guardian angel. And lagi ka lang magdasal kay Father God kasi tutulungan ka niya na matuklasan kung ano yung mga kailangan mong matuklasan sa sarili mo, okay? Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi kaya nga spiritual journey, kasi journey mahaba siya, okay? Kailangan mo ang pasensya, kailangan mo ng mahabang pasensya, okay? Kasi marami kang matutuklasan, maraming mangyayari na sa journey mo lang na yan mararamdaman or matutuklasan, okay? So huwag kang panghinaan ng loob. Lagi mong tawagin ang iyong guardian angel kasi tutulungan ka niya, okay? Magdasal ka palagi, okay? So yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.